Breaking news po. Nako, Trillanes, kinaladkad at kinarate ni Malutikia. Mga kababayan ko, ang sabi dito, Trillanes impeachment testimony. Lumang tugtugin na, parang kantang mabantot na masama ng pakinggan sa tenga. Ngayon po mga kababayan, panoorin po natin ang mga tirada ng magaling na political analyst na si Malutikia. Nako po, talagang hinubaran ng katotohanan itong kasinungalingan ni Trillanes. Bugbog sarado. Kumbaga sa boxing mga kababayan, knockout punch ni Malutikia. Kinarate talaga. Di ba pag sinusuplak, kinarate ng todo. Hindi pinagsalita. Talagang nasampal ng masasakit na salita. Mga kababayan ko, lumang tugtugin na ang kanyang kanta. Masama ng pakinggan ng ating mga tenga. Sabi nga nung legal counsel ni BP Sara, lalong-lalo na kay Sal Panelo Jr. or Sal Panelo Sr., nag-iisip na sila kung anong kaso ang ikakaso sa mga bumastos kay Sara Duterte sa paglalabas nila ng SAL-END, lalong-lalo na ang AMLAC. Labag ito sa batas. Makakapaglabas ka lang ng mga bank account na mga SAL-END na ganito kung pirmado ito at pinayagan ka ng Korte Suprema. Pero wala pong ganon. Ibig sabihin, nilabag nila ang karapatan ni Sara Duterte. Kaya itong mga bumastos kay Sara, nanginginig na mga kababayan, lalong-lalo na kay Trillanes. Kaya ito na po, ang karate ni Malutikia. Nako, kinikilabutan na naman ako mga kababayan ko. Pakinggan po natin. Ano po ang reaction nyo dito sa mga bagong lumabas? Siguro, Diego, ang pinaka-importante doon is ano ba ang impeachable officer at kailan ang dapat years in terms of the financial records ang dapat yung tingnan. Ang problema dito sa naratibo ng House Justice Committee nagsimula nung vice mayor siya, which is 2007. Vice mayor to vice president. Ang vice mayor at mayor hindi impeachable officer yan. So those years are not subject to any impeachment. Ang napaka-importante dyan, she is being impeached as vice president. And the vice president started in 2022 to the present. So that's supposedly a total of 22, 23, 24, 25. 4 years of financial records. What they presented was from the very beginning. Because the narrative was to establish there was accumulated wealth, whether that is illegal or what do you call this, unsupported, is something that will be subject to the trial at the impeachment court. That's right. So yun yung pinakaunang problema dyan. Pangalawa, pag tiningnan mo yung AMLAC, hindi naman pwedeng basta kukunin mo yung bank records at sasabihin mo at gagawa ka ng conclusion before ito ang sinasabi nila is just procedural, no? Tinitingnan nila kung merong ebidensya. Pero yung ebidensyang yan dapat kalakip doon sa affidavit na na-file. Wala namang SAL-EN, walang AMLAC record, walang BIR, walang SEC. So makikita mo talaga dito fishing expedition. What can stick to their narrative na may unexplained wealth siya, ay yun yung evidence na kinukuha. So kung babalik tayo dun sa AMLAC, ang sinasabi doon is transaction, no? Ang kanilang conclusion, 6.7 billion, 6.7 billion represents the aggregate bank transactions
over 19 years. Tayo lahat may bangko, tayong tatlo. Yung transactions natin since the time we opened our depository account, that can mean so much across the number of years. But that doesn't mean that is the cash on bank. Cash in bank, no? Pagkatapos merong sinabi pa rin si Amlak doon na yung tinatawag na 630 covered transactions daw in 20 years. Maliit yun. Kung 630 in 20 years. Bakit? Lumalabas kasi doon sa 630 covered transaction reports in 20 years, 31 ang covered transactions a year o 2.6 a month. Meaning, 2 beses lang ako nag-transact sa bangko. 'Di ba? Tapos, dun sa sinabi nila rin, of the 630, merong 33 suspicious transaction records. Ayan mga kababayan, sabi nga nung abogado ni Sara Duterte, yung lead counsel niya na si Attorney Michael Pua, hintayin nila kami. May banta po si Attorney Michael Pua. Hintayin kami. Kami naman. Ayun hintayin nila kami. Kami naman ang magpresenta ng aming ebidensya. Babalatan namin at tatanggalan namin ang maskara ng mga witness na yan. Ipapakita namin sa inyo kung anong klaseng tao kayong sobrang sinungaling kayo. Ganito po ang sinabi ni Attorney Michael Pua. Ayan pinatamaan po si Luistro. Pinatamaan sila Trillanes de Lima dito. Pinatamaan sila Pastor Abante. Lahat po sila Terry Ridon na kung makapagsalita kay Sara, sobrang lilinis. Nasibak naman ni Tatay Digong dahil sobrang kurakot. Kaya sabi ni Michael Pua, antayin nyo kami. With authority, antayin nyo kami. Kami naman ang re-resback. Himay-himayin namin. Babalatan namin. Tatanggalan ng maskara para makita kung gaano kahudas ka. Parang ganun mga kababayan yan. Mga kababayan. Yan, si Attorney Michael Pua. I-check natin baka sabihin nyo tayo ay nagsisinungaling dito. Ito po mga kababayan, ipakita ko sa inyo itong sinabi. Ito po, tignan mo, ibalik mo ang pera ng taong bayan. Akala mo guilty agad Tapos sasabihin mo, sasabihin ni Luistro, patas kami. Patas kaming mag-imbestiga. Wala kaming kinakampihan dito. Wala kaming, hindi kami mag-take advantage. Pero yung statement mo, ibalik mo ang pera ng taong bayan. Akala mo nagnakaw na, akala mo guilty na. Mga kababayan ko, ito sabi ni Luistro. Ayan kung Luistro nagngit-ngit sa galit. Ayan pinapasauli ang pera ng bayan. Marami ang nagtaas ang kilay. Marami ang nagbulong-bulungan. Paano naman yung utang mo? Paano naman yung pangalan mo? Nadawit sa 18 Marines na nakatanggap ka ng maleta. Yan ang sinasabi ng mga testamento. Ibalik ang pera ng bayan. Ito ang matapang na panawagan ni House Committee on Justice Chairperson Jerbil Luistro kay Vice President Sara Duterte. Isipin mo, akala mo guilty agad si Sara. Ito po mga kababayan ko, pakita ko sa inyo. Ito pa. Merong malupit dito. Ayan mga kababayan, kita niyo yan? Breaking news. AMLAC televised disclosure of bank data. Breach of bank secrecy, due process and privacy in the impeachment proceeding. Nako, breach of contract. Breach of bank secrecy. Halaka, mga kababayan ko. Matindi ang mga ito. Ayan sabi ni Michael Pua, hintayin nyo kami. Kami naman ang maglalabas ng ebidensya. Yari kayo.
babalatan namin kayo ng buhay. Skinhead ang gagawin namin sa inyo. Kasi, diyan po sa ginagawa nilang trial, sa mini trial ng kongreso, bawal i-cross-examine ang mga testigo, yung mga witness na resource person na mga kongresong ito. Haharangin agad ni Luistro. Teka lang, Marcoleta, bawal yan. Don't question the character and the credibility of the witness. That's the rule that I made it. Mga kababayan ko, di ba? Nakita nyo ang pagkabayas? May witness, hindi pwedeng i-cross-examine, hindi pwedeng i-interrogate, bawal tanungin, bawal mag-question. Dyan pa lang, Luistro, bias ka na, sabi ni Marcoleta eh. Kaya sabi ni Attorney Michael Pua, kami naman, antayin nyo, mag-antay kayo. Babalatan namin kayo na parang skinhead ng kalbong lasenggo na susuray-suray pauwi ng bahay na kinaltukan ng misis na galit na galit. Antayin nyo. Nanginginig pa si Luistro. Mga kababayan ko, tuloy natin na ituloy natin ang mga pasabog ni Malutikia dito na nagpaiyak kay Luistro dito. Tignan nyo at ni Trillanes. Nakarate kid eh. So kung pupunta tayo dun sa covered transaction reports, lahat ng may bangko, nagagawa yan. At this can either be single or series of transactions within one banking day. At pag nag-exceed 500, yun, red flag. Ito bang mga actuations na ito constitute a crime or a wrongdoing? Wala. Essentially, depository mo yon, in and out ka. Bakit ka nag-in and out? Kasi to establish creditworthiness. Ayan nga ang sinasabi ni Sal Panelo Sr. Misrepresentation ang ginawa ng AMLAC. Kaya sabi ni Sal Panelo, nag-iisip na kami ng kaso laban sa mga opisyal ng AMLAC ng bangko. Nilabag nyo ang breach of bank secrecy. Makakapaglabas ka lang ng mga dokumento ng mga sal-end mo sa bangko kalakip ng permiso ng Korte Suprema. Dahil labag yan sa saligang batas. Isipin nyo, nandun agad, special delivery sa Kongreso, hawak agad, prinesenta agad dyan sa sinakulo, na para bang, di ba, mga kababayan ko, kayo humusga dito. Di ba napakabayas nila? Sila ang numero 1 na law bender, gaya ni Erwin Tulfo, na walang gana pagka ang pag-uusapan ipatawag yung 18 na Marines sa sundalo. Kasi nga po mga kababayan, isa rin siya sa mga nakinabang ng mali-malitang kwarta. Si Tito Soto, isa rin sa tumanggap ng higanteng maleta na punong-puno ng kwarta. Mga kababayan ko, kaya sila Ping Lacson, todo protekta. Parang may sakit pag naririnig ang flood control issue. Parang may sakit, kala mo laging LBM. Ayaw niyang pakinggan yung sinasabi ng 18 Marines. Puro alibay, i-postpone muna natin yan. Kismis lang kasi yan. Kita nyo mga kababayan? Kaya nasasapak lagi ni Marcoleta eh. Protector ka ba, Lacson? Di ba mga kababayan? Tuloy pa natin. Paano nakarate itong mga kongreso dito ni Malutikia? Nung kanina si Sal Panelo inistapan nyo si Sara Duterte eh. Di ba? Paano ngayon yan?
Halimbawa ako, bilyonaryo ako, halimbawa lang, ayaw ko nang magbangko. 'Di ba? Kahit palalabag sa ligang batas, gagawin nyo. 'Di ba? Halimbawa, may 10 bilyon ako. Ilagay ko na lang dun sa lote ko. Kung sakali, 'di ba? Kung ganun yung mangyayari, kahit sino na lang pwedeng bulat-latin ang bank account mo, 'di ba? Ang ginawa nila misrepresentation. Yung in and out, nire-record nila, yun yung binilang nila. Ibig sabihin, halimbawa, diniposit mo. Kumita na ng 1 milyon, halimbawa, 5 milyon. Dahil na time deposit, nilabas mo, kinuha mo, ibinilag mo ulit. Kinuha mo ulit, kumita. Yun yung binilang nila, mga mga tanga, sabi ni Sal Panelo, inistapan nyo si Sara Duterte dito. Labag yan sa saligang batas. Lumang-luma na yun. Sabi nga, lumang tugtugin na. Panahon pa ni Sal Panelo, 2016, nilabas na yan ni Trillanes. 'Di ba? Na-dismiss. Ayan. Ngayon, paulit-ulit. Walang resibo. Lumang-luma. Tingnan nyo ha. Nakakarate niyo to ni Malutikia. Makakarate ito. Yun yung sa atin, no? Ine-explain ko lang na hindi porke may ang dami mong CTR o ano tawag dito, covered transaction reports, ibig sabihin may krimen na ginagawa. Ang crucial doon ay yung suspicious transaction reports kasi sabi out of the 630 for the 20 years merong 33. 33, yeah. Oo, STRs. out of the 20 years. So, ibig sabihin yan, meron siyang almost approximately 2 suspicious transaction reports a year. Or 0.14 a month. O anong ibig sabihin nun? Sa suspicious transaction account kasi, it can either lead to a ground to suspect that yung transaction or a pattern of transaction is linked to money laundering, fraud or illegal activity. Ang claim nga nila, pumapasok daw doon yung droga. Terrorism financing, lahat yan nasa AMLAC law. No? Isipin nyo mga kababayan, si Trillanes, dinamay din si Kitty Duterte. Walang muwang-muwang yun. 21-year-old. Takot din sila na balang araw maging presidente yung bata. Kaya yung pamilya Duterte, mula kay Kitty, sa kanyang nanay, mula kay Pulong, Basti, Sara, lahat na mga kababayan, lahat ng pamilya Duterte, talagang idinawit ni Trillanes. Nako po. Or may attempts to hide the true source of funds. Kaya ang tatanungin natin, kung for the past 20 years, meron 33 na suspicious transaction report, ay bakit hindi nag-file ng kaso ng money laundering sa DOJ? For the past 20 years, walang kasong na-file. So hindi porke ang numero ay pinipresenta mo, yung numero you can actually judge immediately, oy sandali lang, may wrongdoing. O kaya, ay sandali lang, yaan ay money laundering. Hindi pwede yun kasi yung pag-angat ng kanyang kita from vice mayor to mayor to vice president, pag tinutal mo yung salary niya, syempre tataas yun. And for 20 years, kayong dalawa, no, for 20 years, bumababa ang income nyo, hindi ba dapat tumataas? Kasi yun ang measurement natin na financially independent na tayo as a professional. So itong mga presentasyon, medyo hindi ako nag-agree dun sa ginawa ng AMLAC. Hindi rin ako nag-agree na porke walang cash on hand at cash in bank sa ilang salin, di wow, no? Sinabi ng isang congressman, di wow. May rason kung wala kang cash on hand. Pag nag-declare ka ng salin, wala ka talagang cash in on hand. Yung cash in bank,
pwedeng at that time when she made the declaration, wala. Kasi yung SALN is merely a guide kung hindi siya talaga measurement. Kung babalikan natin yung kay Chief Right. Justice Corona, no? Allowed ng law na mag-amend ka may remedial process para kung may mali kang entry. So yun, again, subject to an analysis in a trial. Oo. But of course, Tapusin ko Go lang, ahead yung po, kay go ahead po. Trillanes, at baka ako mawala. Ay, yung kay Trillanes, lumang tugtugin na yan for the past, a decade. Imaginein mo yung assertion niya kasama si Kitty. Yung pinasok, 11 years old lang yung bata. So, ludicrous yung mga pinagsasasabi, pero pag prinisenta mo, magugulat ka. At kahit supporter ka ni Vice President, mahihinaan ka ng loob kasi talagang, kumbaga, kinuyog ng data. Pero pag you start analyzing the data, there is a reasonable explanation for those. And that is subject to the trial in the impeachment court. That's right. yun nga Ayan mga kababayan ko, napakaliwanag po paano kinarate ni Malu Tiquilla itong naging statement ni Trillanes. Isipin nyo, 20 years po. Pati yung pagka-mayor ni Sara Duterte, dinamay na. Di ba mga kababayan? Di ba dapat itong pagka-vice president lang niya ang kinuha, hanggang sa mayor? Hanggang kay Kitty Duterte. Isipin nyo mga kababayan, very alarming paano ang script. Winasak lang po. Bistado, garantisado. Diba mga kababayan? O kayo na humusga. Diba mga kababayan? For transparency, for a better democracy. Ayan, basag din naman si Trillanes. Halatado talaga na scripted lahat. At lumang tugtugin na. Parang kanta. Nang hindi sikat na artista o singer. Pagka kumakanta, nakakabwisit. Diba? Imbes na ma-refresh ka, kakapakinig ng kanta, hindi, mabibwisit ka. Okay po? Kayo naman po, mga kababayan, anong masasabi nyo? I-komento sa baba. Mag-usap-usap tayo dyan. Babasahin ko lahat. Okay? Shout out sa inyong lahat. Mga kababayan ko. Mabuhay po.